Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay ang paulit-ulit na pagkakasala. Ang paulit-ulit na pagkakasala. Minsan minamahal, maaring paulit-ulit na nangyayari ang karahasan at pag-aabuso, violence at abuse ng isang mister laban sa kanyang misis. Ba't po kaya nangyari mga minahal to? Ba't nangyari itong ulit-ulit na pag-aabuso, panakit ng isang mister sa kanyang misis? Maaari pong sa halip na mareklamo si misis, kaya na lamang itong tinitiis. Maaring alang-alang sa kanilang mga anak. O maaring tinatakot si misis na saktan siya at kanilang mga anak kapag siya ay nagsumbong. O kung magsumbong man, maaring madali siyang mabola-bola ni Mr. si Mrs. sa harap ng barangay o ng pulis o ng piskal o ng judge. At lumaon, patawarin na lamang ni Mrs. ang Mr. At nakapagtaka mga minamahal, maaring sa kabila ng karahasan ng kanyang tinatanggap, maari pa rin, mahal pa rin ni Mrs. ang kanyang walang kwentang Mr. Nawa ito mangyari sa atin, no? Sa ating ugnayan po sa ating Diyos. Huwag tayong paulit-ulit na magkasala laban sa ating Panginoon. Ay nga sa Magawa 13:9, tayo magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ay sa Matthew 3:8, magbunga tayo ng karapat-dapat sa pagsisisi. At yung tanda mga minamahal, no? Ay nga sa Hebrews 12:6, tayo mga anak ng Diyos ay nidisiplina at pinapalo ng ating Panginoon, ating Ama sa langit. Nawa matakot tayo sa pagpalo ng Diyos sa atin. At mas mahalaga, timanda mga minamas, ay sa unang Juan 3:9, sabi roon, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Yung mga minamahal, ang tunay po na ligtas ay may tunay na pagsisisi. Ngayon, kung baliwala po sa atin ang paulit-ulit na pagkakasala, ating suriin po ating sarili. Wala na ba tayong paggalang? Wala na ba tayong takot sa Diyos? Baka naman hindi tayo tunay na anak ng Diyos. Maraming salamat po.